Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. BRP Teresa Magbanwag muling idineploy sa WPS para i-challenge ang iligal na presensya ng barko ng China. Muling idineploy ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwag sa may baybayin malapit sa Zambales para i-challenge ang iligal na presensya ng barko ng China. Pinalitan ng BRP Teresa Magbanwag nitong Martes, ang BRP Cabra na nagtungo sa Subic Port para i-unload ang labi ng mangingisdang Pilipino na narecover noong Lunes. Sa ibinahaging video ni PCG spokesperson for the WPS Commodore J. Tariela sa kanyang X account, makikitang aktibo ang pag-issue ng crew ng BRP Teresa Magbanwag ng radio challenge sa Chinese Coast Guard 3304 na namonitor na nasa distansyang 82 hanggang 88 nautical miles mula shoreline. Narito ang naging palitan ng radio challenge ng PCG at CCG vessel. 701. This is China Coast Guard vessel 3304, patrolling in a sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. Please do not compromise with my sailing safety. Over. To China Coast Guard vessel 3304. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwag MRRP 9701. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention of the Law of the Sea, of which you are a signatory state, and the 2016 Arbitral Award, we are conducting maritime security operation. You are advised that you are currently sailing within the Philippine Exclusive Economic Zone, approximately 82 nautical miles west of Capones Point, Zambales, Philippines. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Your illegal activity will be reported to higher authorities. Over. Maliban dito, naobserbahan din sa data mula sa Dark Vessel Detection ang presensya ng tatlong iba pang CCG vessels sa bisinidad ng Baho de Masinloc kabilang ang CCG 5901 o binyansagang monster ship na nasa tinatayang 99.37 nautical miles mula sa Zambales, CCG 3502 na nasa 131.70 nautical miles, at CCG 3103 na nasa 133.97 nautical miles. Kaugnay nito, nangako ang PCG sa pagtiyak ng kaligtasan ng mga mangingisda, pagprotekta sa ating maritime jurisdiction, pagpapatupad ng international law at pagpigil na mapalala pa ang tensyon sa naturang karagatan. Samantala, MMDA nagsagawa ng clearing operation sa ilang kalsada sa QC. Sinuyod na yung umaga ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority, ang ilang kalsada sa Quezon City para sa clearing operation sa mga kalsada at sidewalk na hiniharangan ng mga motorista at vendors. Pinangunahan ni MMDA Special Operations Group Chief Gabriel Go ang clearing operations na pinuntirya ang kahabaan ng Viluna, Anonas, Aurora Boulevard, at pati na ang mga kalsadang parating inirereklamo gaya ng JP Rizal at Kalanchaw. Bago pa makarating ng lugar ng operasyon, pinagbabaklas na ang mga nakitang naglatag ng tindahan at mesa sa sidewalk sa bahagi ng Senator Miriam P. Defensor Santiago Avenue sa Barangay Piñahan. Ayon sa ilang vendor, alam naman nilang bawal ang humarang sa sidewalk pero wala raw magawa dahil kailangang maghanap buhay, hindi naman kinumpiska ang paninda ng mga ito. Sa Viluna naman, tinekitan ang isang SUV matapos lumagpas ang pagparada sa sidewalk, habang dalawang sasakyan ang diretsyo na sa tow truck dahil walang humarap na driver. Nasita pa ang isang lolo na may-ari ng maliit na welding shop na ginagamit ang sidewalk sa negosyo, kita rin na lumalagpas na sa kalsada ang mga pintura mula sa naturang shop. Sa inisyal na talak, mayroon ng higit sa 20 ang natitikitan sa nagpapatuloy na operasyon ng MMDA. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.